Yung nangyari sa kababayan natin sa Riyadh, Saudi Arabia, itago na lang natin sa pangalang Jason. Heto po ay hindi na bago sa mga OFW sa bansang Saudi Arabia. Marami din mga company sa bansang Saudi Arabia ang hindi nagpapasahod ng maayos. Pero mababalitaan mo na lang, hire sila ng hire sa bansang Pilipinas. Marami din tayong mga kababayan na sumusuko sa ugali ng kanilang mga kasama sa trabaho. Lalo na pag ibang lahi. Kahit naman Pilipino, namomroblema din yung mga kababayan natin. Lalo na sa mga kasambahay. Marami mga kasambahay na kapwa nila Pilipino, nag-aaway sila. Dahil minsan, yung mga ibang Pilipino na kasama nila ay hindi maiwasan or hindi nila maalis yung pagkasipsip. Ang nangyari kasi kay Kuya Jason, pinag-initan siya ng kanyang supervisor. Yung trabahong binibigay sa kanya ay hindi yun ang trabaho niya. So, nung hindi niya tinanggap yung trabaho na binibigay sa kanya, sinabihan na lamang siya na wag na siyang pumasok, wag na siyang magtrabaho. So, sinunod naman niya yung sinabi ng kanyang supervisor. Pero pagdating sa accommodation, syempre, no work, no pay. Wala siyang sweldo. So, saan siya kukuha ng pagkain? So, wala na nga siyang trabaho, wala pa siyang pagkain, kaya naisipan na lamang niyang umalis. So, dahil walang pera si Kuya Jason, dahil hindi nga siya pinapasahod, wala siyang pera o pamasahe papuntang MWO at hindi rin niya ito alam. Nagsimula ng January, wala na siyang trabaho. Wala din tumatanggap sa kanya. Kaya humihingi na lamang siya ng pagkain sa mga kababayan natin pag nag-close na ang Bellagio Mall. Yun nga ang sinabi niya, yung mga tira-tira, hinihingi niya. At sa masjid na lang daw po siya naliligo. At kung saan saang park siya tumutuloy, kung may nakita daw siyang pulis, nagtatago na lang ito. Pero sa ngayon, doon siya nag-i-stay or namamalagi sa nasunog na abandonadong bahay. Kasi may nasasagap daw siya doon na free wifi, kaya siya nakahingi ng tulong. Pero ang sabi niya, nung nawalan siya ng trabaho, yung asawa niya, nakapag-report na po ito sa DMW. Pero wala pa silang update. Kaya finalo up natin yung problema ni kababayan. Malaking pananagutan po ito ng kanyang agency dahil humihingi ng tulong si Kuya Jason sa kanyang agency pero binaliwala lang nitong agency. Malaki daw ang binayad ni Kuya Jason sa kanilang agency dahil nagbayad sila ng placement fee at meron pa silang dinagdag na 12% VAT. Dito ka talaga magagalit sa mga agency na hire ng hire, deploy ng deploy, pero wala nang pakialam sa mga na-deploy nilang worker. At yung mga company or employer na lumalapit sa kanila, hindi man lang nila i-check kung may record na ba ito, responsable ba ito. Basta magkapera lang sila, wala na silang pakialam. Pag nagtrabaho ka sa bansang Saudi Arabia tulad ng kasambahay, construction, cleaners, T-boy at mga caregivers na sa home base, asahan niyo po hindi masusunod ang nakasaad sa inyong kontrata. Ang nangyari po kay Kuya Jason ay hindi na po ito bago sa mga OFW sa bansang Saudi Arabia. Yung iba nagtitiis na lang kaysa naman wala silang trabaho. Nagtitiis na lang para sa kanilang pamilya. Nagtitiis na lang para magkapera. Paalala lamang po sa mga OFW na nagtatrabaho po sa bansang Saudi Arabia. Pag umalis po kayo sa inyong accommodation or umalis kayo sa inyong employer or company, kung may problema po kayo sa inyong employer at umalis po kayo, dumiretso po kayo ng Polo or MWO. Pwede rin po kayong pumunta sa Ministry of Labor para magreklamo. Huwag na po kayong dumaan kung saan-saan. Huwag na rin po kayong pumunta kung saan-saan. Ang unang-unang gagawin nyo po ay mag-report muna. Lalo na pag active po ang inyong ikama, kahit anong oras, pwede po kayong ihurob ng inyong employer. Okay lang na expired ang inyong ikama kasi pag expired ang inyong ikama, hindi na kayo pwedeng ihurob ng inyong employer. Pwede na kayong maghanap ng employer ninyo na magkakapil sa inyo na hindi na kailangan ng approval ng dati ninyong employer. Magugulat ka na lang na OFW kasi alam mo na hindi maganda yung company na pinagtatrabahuhan mo. Pero malalaman mo na lang, marami ka ng kababayan na dumating. Malalaman mo na lang, nag-hire pa rin sila sa Pilipinas. Tanggapin man natin o hindi, para tayong alipin na pinadala sa abroad, lalo na pag hindi nasunod ang iyong kontrata. Iba ang visa mo, iba ang nakalagay sa kontrata mo. Magugulat ka na lang pagdating mo sa abroad, iba ang trabaho na ibibigay sa'yo. Sino ba naman ang aplikante na papayag na pumunta sa abroad na hindi nasunod ang kanilang kontrata? Kaya nga po, meron tayong kontrata, yan po ang kasunduan ng isang aplikante, employer at saka ni agency. Kung may kontrata ka, yun ang panghahawakan mo para magreklamo kung nilabag ang karapatan mo.
Pero kung wala kang kontratang pinirmahan at merong paglabag ang iyong employer or company, wala kang pangahawakan para magreklamo. Maraming nagsasabi na kahit daw may kontrata is hindi nasusunod ang nakasaad doon. Oo, nandun na tayo. Pero kung may kontrata ka, may pangahawakan ka para magreklamo. Pero choice mo yon, nasa iyo yon kung gusto mong magreklamo. Karapatan natin magreklamo pag hindi nasunod ang ating mga kontrata. Pero ang nakakapagtaka lang guys, kasi bilang isang OFW advocate, alam po namin kung sino yung agency na madalas po namin i-report sa DMW. Yung mga agency sa abroad at agency sa Pilipinas. Pero makikita mo sa kanilang Facebook page is patuloy pa rin sila nag-hire kahit marami na nagreklamo sa kanila. May mga natanggap din kaming reklamo, 15 sila sa accommodation. Ito ay halos iisang agency lang ang nagpaalis sa kanila. Pero nabalitaan nila na nag-hire pa rin itong agency na to. Ang problema po ni Kuya Jason ay naiparating na po natin ito sa Department of Migrant Workers. Nakisuyo na rin po tayo kay Ma'am Brenda Pascua, Vice President po ni OFW Heart of Asia, na puntahan po ang ating kababayan para mabigyan ng konting financial para makapunta po sa Polo. Kasi meron na po siyang final exit visa. So, sana makapag-avail siya or makapag-request ng repatriation kasi sa ngayon po is patuloy pa rin po ang repatriation program ng ating gobyerno. Uulitin ko guys sa lahat ng mga OFW po sa bansang Saudi Arabia, kung may problema po kayo sa inyong mga employer, wag na wag po kayong aalis. Magreklamo po muna kayo para magkaroon po ng record ang inyong company or ang inyong mga employer. Kung aalis man po kayo, wag na kayong dadaan kung saan-saan. Dumiretso po muna kayo sa Polo para makapag-report po kung ano po ang problema na inyong hinaharap. Kasi po, pag umalis kayo sa inyong employer at active po ang inyong ikama, anytime po, pwede po kayong ihurob ng inyong employer. Okay lang na expired ang inyong ikama kasi pag expired, hindi po kayo mahuhurob. Pero kahit expired po, mag-report po muna kayo sa MWO. O kaya naman, pumunta po kayo sa Ministry of Labor para ireklamo po ang inyong employer.